Nakabalik ka na pala. Parang ang dami naman yata ng kinuha mo. Nagpa-practice ako mag-chopsticks eh. Nalibang ako, kaya naparami. Tuloy mo lang. Mukha yatang hindi effective ang pagpapractice mo ah. Kaliwang kamay kasi yung gamit ko eh. Teka. Kailan ka nakabalik? Mga ilang araw pa lang. Sabi ko na nga ba eh. Sinabi yung alin. Kung napakaga ka ng balik, dapat inabisuhan mo ako. Nalaglag. Ibig sabihin, yung sobrang kumpiyansa hindi nakakatulong. Kumpiyansa talaga ako na magiging matibay ang relasyon nating dalawa sa future. Piruin mo sa laki ng yando. Nagkasalubong pa tayo. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mahilig tayo sa maanghang. Manang, medium spicy lang yan ah. Okay, sige. Magkano? Ako na magbabayad. Wag na. 140 lang. Heto. Ang tagal mong nawala ah. Kababalik ko lang mula sa training. Pakitawag ako ah. Oh, sige, sige. 200 lang. Wala ka bang napansing kakaiba sa akin? Nagpatan ka? May bago akong tuldok. Tigyawat? Saan banda? Na-promote ka? First class na. Galing naman. Congratulations ah. Dahil ba sa promotion mong yan, magkakaroon ka na ng... Tulad ng sabi ko noon, ang mga regular duty walang hawak na barel. Malapit na akong mag-operate ng mag-isa. Talaga? Masaya ako para sa'yo. Alam mo, susundan ko na mabuti ang mga hakbang mo. Officer Mang, eto na. Salamat po. Welcome. Una na ako ha. Sige. Okay. Ingat ka. Inaamoy-amoy mo pa. Eto na yung order mo. Salamat po. Oo, kain na. Ayos, ang bilis dumating ng pagkain dito. Teka lang! Yubi! Dr. Liu! Basta, parang ganado ka yata magtrabaho ngayon ah. Ganado talaga. Makakapag-operate na rin ako ng solo sa wakas eh. Buti ka pa. Ako kasi parang wala lang. Saan ka ba na-assign? Sa ward. Ikaw, Consultation. outpatient department yun ng ER. Mabigat yan. Sus, madali lang yun. Paglabas sa triage, diretso sa ER yung malala at yung hindi naman sa consulting room. Nagawa na namin to ni Master. Na-try mo na mag-isa. Di ba? Good luck sa'yo. Teka. Tingin mo anong pinakamagandang restaurant sa mga to? Eh di basahin mo yung mga review. Tinatanong nga kita kasi alam kong madalas kang kumain sa labas. Sabihin mo,
Alin sa mga yan ang may pinakamagandang ambience? Tsaka yung may masarap na pagkain. Manlilibre ka ba? Next time tayo, pumili ka na muna. Para ba to sa master mo, ha? Sige na, pumili ka na kung alin sa mga yan. Gigil ka. Teka, balak mo ba mag-dinner kasama yung babaeng gusto mo, ha? Ganun nga. Sabi ko na nga, eh. Sige, bibigyan kita ng pinakamagandang tip pagdating sa mga babae. Tandaan mo to. Dapat pumili ka ng pinakamahal. May hinanda akong wine para mamayang gabi. Hindi yun natural eh. Baka gusto mong sumama sa masyadong direkta. Miss Mang, maaari ba kitang maimbitahan na masyadong presko yan eh. Dinner tayo mamayang 7? Hello, meron akong clinic duty ngayon. Ah, Dr. Wang, kayo pala? Anong consulting ang gagamitin ko? Sandali po. Room 1 po. Room 1. Diretso lang po kayo dito hanggang dulo. Unang kwarto sa kanan. Sige, salamat. Welcome po. Trabaho ko po yun. Ako po si Joe. Lapit lang kayo pag may kailangan. Okay. Wala kayo nitong mga nakaraang araw. Siguradong pagod na kayo. Malamang, muli yan. Oo ba? Kumain ka na? Hindi pa nga. Buti pa ako. Officer Hu, Sige. Ha? natapos na si Chief Wang sa pag-check ng barel. Heto yung isa pang susi. Sige. I-brief lang kita sa mga kaso. Yung una, nawalan siya ng cellphone habang nasa loob ng nightclub. Yung pangalawa naman, nasangkot sa gulo tapos hindi nagbayad ng bill. Yung natira, puro mediation agreement at wala pang pirma. Ang dami nito ah. Sige, akong bahala. Pahinga ka na. Ang totoo, inaantok na nga ako eh. Matulog ka na. Matumatawa ka. Wala naman, may ka-text lang. Teka, may utang ka pa sa akin ah! Tigil! Aray! Relax ka lang! Teka! Ay, kalma lang! Ang lakas ng loob mong tumakbo ah! Hindi na! Ano ba kasalanan ko? Bayaran mo muna yung utang mo. Wala akong utang sa kanya. Umayos ka, kahapon lang nakasuhan ka. Hu, ikaw na ang bahala. Sige, lakad na. Doc, kumusta? Anong ginagawa mo? Wala. Check-in photo lang. Ang aga niyo dumating ka. Ang mga doktor masisipag talaga. Trabaho po namin yun. Sandali lang po mag-aayos po muna ako. Sige. Sandali lang. Number 1? Doc, ako po. Opo. Hindi ko na kaya. Inom pa. Huwag mo tigilan ng inom, ha?
Tuloy mo hanggang manigas ka. Pwede ba tigilan mo na ako? Grabe, hirap na rin ako huminga. Isa pa, hindi naman ako umiinom eh. Ano namang kinalaman nun sa pag-inom? Ay, Teka, Hmm? tayo na yata. ano? Teka, sandali. Saan ka pupunta? Sabi mo tigilan kita. Ano ka ba? Huwag ka na magpatawa. Tayo mo ko. Tulong. Oh, dahan-dahan. Aray! Kailan pa yan nagsimula? Kagabi lang. Kagabi lang? Sino nagsabi? Ikaw, Sabi ko nung makalawa. tumigil ka nga. Okay ka pa bago umalis nung makalawa? Talaga? Oo nga. Eh di nung umalis ka, 2 araw na. Nakaksidente ho ba kayo? Hindi. Nadapa o baka nabangga? Malalahanin niyo, sir. Dok, nandito ako para magpagamot. Simulan nyo na, pambihira. Kung nasaktan ako, syempre maaalala ko. May dugo sa ihe? Wala. Bumiyahe na matagal o nasobrahan sa workout? Syempre hindi. Nahihilo ho ba? Nagsusuka? Hindi. Naparami ho ba kayo ng kain o kaya naman pag-inom ng alak? Hindi po ako umiinom, Dok. Magsabi ka na kasi ng katotohanan. Umalis ka ba at uminom habang nasa business trip ako? Hindi naman talaga ako umiinom kahit isang patak ng alak. Kung ganun, bakit parang pinagpawisan ka bigla? Kasi natitensyon ako sa mga bintang mo eh. Yun lang. Makikinig ka na lang ba? Titignan mo na lang ba kami? Yun lang ba ang kaya mong gawin? Kaliot ka na ng tanong mo eh. Nagpunta ako bilang pasyente, hindi kriminal. Importante po yung mga tanong ko. Sinusubukan ko kung alamin ang mga posibleng sanhi ng sakit nyo base sa mga sasabihin yung pangyayari. Hindi, magtanong ka pa. Dapat ma-examine muna kayo. Hali kayo. Tara. Sige na. Higa. Itataas ko ang damit nyo, ha? Sige. Taas ho tuhod. Tiisin nyo lang. Aray! Ano ba? Huwag mo sundutin! Teka! Dito, masakit? Sakit! Eh, dito. Tama na! Sige, upo na ho. Teka, dahan-dahan. Yan. Talaga ho bang 2 araw na yan nananakit? Ang 2 araw, kagabi nga lang to eh. Kagabi lang? Pasensya na. Basta mga 2 o 3 araw na. Kagabi lang ba nanakit o nung makalawa pa? Ano ba? Doktor ka ba talaga o polis? Kanina ka pa paulit-ulit dyan eh. Kaya mo ba? Sabihin mo lang kung hindi para makalipat na kami. Pakiusap, Doc. Mukhang hindi na niya talaga kaya. Ano bang sakit niya? Ano pong gamot? Lahat kasi ng posibleng sintomas wala sa kanya. Tsaka sa tindi ng pananakit parang bago pa lang. Dapat ma-check ko natin lahat. Sige, Doc. Marelax lang. Simulan natin sa urine test. Tapos kailangan din kunin ng ilang blood sample. Urine protein enzyme. Complete blood count. At bukod sa mga yon, kailangan kunan siya ng abdominal ultrasound at x-ray. Doc? Bakit ang dami naman yata ng ipapagawa mo sa kanya? Kailangan po kasi nating ma-check mabuti kung meron siyang kidney stones o baka pancreatitis, appendicitis at posibleng heart attack. Parang gusto niya lang kaming gumastos eh. Ano ang sabi niyo? Kasi nga, alam naman nating lahat, ang appendicitis nasa tagiliran ng tiyan, ang heart attack naman nasa dibdib, pero yung sa kanya nasa likod. Malinaw na gusto mo lang kumita ang ospital sa dami ng pinapakuha mong test. Budol! Kahit ang typical symptom ng appendicitis nasa tagiliran ng tiyan, yung development at location ng kondisyon posible rin magmanifest sa lower back. Ang heart attack ho, konektado rin sa pananakit ng likod. Dahil delikado ang ganong kondisyon, kailangan ko yung i-rule out isa-isa. Ang dami mong sinabi. Baguhan ka lang ba? Oo. Kaya pala. Malamang gusto lang nito magpasikat. Baguhan lang pala to eh. Ang yabang pa niya magsalita. Ang malas ko naman sa'yo pa ako natapat. Di ko maintindihan itong mga pinapagawa mo sa akin eh. Teka, ano bang problema dito? Bakit ang bagal gumalaw ng pila? Kanina pa naiiyak sa sakit Eh, ng hindi girlfriend naman ho ko. pwedeng sabay-sabay. Palibasa kasi hindi mo kaano-ano yung may sakit kaya ganyan ka sumagot. Ang mabuti pa ho, samahan nyo na ang asawa niya para masimulan na po.
Kalimutan mo na yung mga walang kwentang test na yan. Pinapagawa mo lang sa akin yan para kumita ang ospital. Mukha ba akong mayaman? Ha? Eh di pa yung pera. Huwag na kayong magtiyaga sa pila. Ginakatasan lang naman tayo ng mga to eh. Wala silang pakialam sa atin. Kailangan na matingnan ng girlfriend ko. Ipagawa na natin to para malaman ang dahilan. Ayoko. Aray na ako, ang sakit talaga. Ay, kiraan. Lalabas na ako. May lagnat siya tubo bago pa pumasok sa school. Siya ang girlfriend ko. Anong girlfriend ang sinasabi mo? Patingin. Di ba sabi mo pag-iisipan mo? May lagnat ka. Sinipong ka rin ba? Inubaga ako sa pagre-review. Malamang nalamigan ako. Sige, check ko muna ha. Opo. Patanggal ng bag. Clear ang lungs. Normal naman. Sa tingin ko, malamang sipon lang to. Sigurado ba kayo na hindi pneumonia? Kung gusto nyo makasiguro, pwede ko kayong pakunan ng blood test, tsaka x-ray. Ha? Wala bang gamot? Wala po. Eh, yung cephalosporin, mabisa daw yon. Hindi kailangan. Wala ka bang ibibigay na gamot? Hayaan na lang natin siya magdusa. Anong pwede kong ibigay? Inom lang ng tubig. Painumin ko ng tubig? Eh, Doc, nagalit nga siya sa akin dahil pinainom ko lang siya ng tubig. Kung tubig lang ang gamot, bakit pa kami nagpa-ospital? Nagpa-check up ka na ba? Kailangan mo magpatingin. Hindi natin Sandali lang. Ha? Sandali lang ho. Babalik ko ako. Sandali lang. Master, pakiusap. Kailangan ko tulong mo. Hindi na ako master mo simula ngayon. Di ba sabi mo dati bilang master? Natataranta ka na? Nakaka-pressure pa lang consultation. Bakit pag ikaw parang ang dali lang? Teka lang Ang husay ko, di ba? Bakit iwala sila sa'yo sa akin hindi? Pag nagpapagawa ako ng mga test, nagagalit. Pag wala, nag-aalala. Paano ko mapapabilis ang check-up? Natataranta na ako sa dami nila eh. Bilisan mo ang pagtatanong. Diagnosis agad. Paano ba mag-diagnose na mabilis? Hindi mo naman ako tinutulungan eh. Parang sinisisi mo pa ako Anong tawag nila sa'yo? Tawag nila sa akin, Dr. Wang. Sino ang doktor? Ikaw o sila? Ay, ako siyempre. Yun na nga. Teka muna, Master. Paano kung meron akong hindi kayang i-handle? Busy ako. Magtanong ka sa kabila. Tuloy mo. Doktor ako. Ako ang masusunod. Sige po, iabutin nyo. Kanina pa tayo hinihintay. Teka muna ho, isa-isa lang ho. Sige ho, ibigay nyo lang lahat. Iisa-isahin ko yan. Uy, Doc, bilis! Hinihimatan na itong matanda, oh! Tumabi kayo dyan, atras! Sige lang po, Lola. Upo po muna kayo, ha? Bakit ho? Ano pong problema? Doktor, hindi ko na talaga kayang tagalan. Sobrang nahihilo na ako ngayon, Dok. Ganun ho ba? Relax lang po. Nahihina na ako talaga. Pakiramdam ko palagi akong pagod at walang lakas. Madalas din akong mauhaw. Pero pag uminom ako, sinusuka ko lang. May history po ba kayo ng diabetes? Doktor, unahin mo muna yung nasa mesa. Oo nga, gusto ko Teka, lang sandali. malaman ang Hindi ba dapat resulta? first come, first serve basis ang sistema? Inuuna ho ang emergency. Paano kung emergency kami dito lahat? Sino bang doktor dito? Ah, Lola, may naamoy ho akong hindi maganda mula sa bibig nyo. Baka ketoacidosis po yan. Kamag-anak ni Huyo Ilan! Sino kasama niya? Kamag-anak ni Huyo Ilan! Wala. Wala na akong pamilya. pakibantayan ng mabuti ang dalawang pasyenteng to, ha? Tapos, lahat ng pasyente dito, sagot mo lahat. Mula ngayon, yan ang trabaho mo. Solo ka sa shift, ikaw na magre-reseta at magbabantay. Tandaan mo, ikaw mismo ang responsable tungkol sa admission at discharge. May pasyenteng hawak ng iba't ibang doktor. Depende sa sitwasyon, ang recovery. Kaya dapat i-monitor ang kondisyon nila. Kaya mo yun, masasanay ka rin. Salamat po, mentor. Salamat po sa advice nyo. Teka, huwag mo akong tawagin ganun. Yung mentorship regulasyon ng ospital, saka tapos na yun ngayon. Magkapantay na tayo. Kaya huwag na, isa pa,
Kaya mo na yun, okay? Teka. Sagutin ko lang to. Hello? Sige po. Konting tiis na lang. Sandali lang. Sige, babalik po ako. Excuse me lang po. Kukuha lang ako ng kama para sa emergency patient. Pakisalo tong isa. Pakisara ang kamay. Kanina lang siya nilagnat, tama ba? 37.5 ang temperature. Clear naman ang baga. Meron po kayong... Hayaan mo siya. Dr. Bao, pwede mo ba akong tulungan? Pakicheck siya. Doc! Inuubo ba? Opo. May plema? Wala. Nilagnat siya kanina. Ah, Ay, Mr. Young. Bigyan niyo pa ako ng konting oras, ha? Isa pa, madalas tuwing Sabado-Linggo lang ako pwede. Eh di mabuti. Pwede mo pang pag-isipan. Ganito, pag-out mo sa Biyernes, mag-train ka na papunta rito. Papadala ko sa'yo ang ticket. 10 surgery to lahat. Nakaschedule ng Sabado-Linggo. Dr. Sue, Hi. Pasensya na. Meron lang kasamahan na bumati sa akin. Hindi mo kailangan kabahan. Nagkataon lang na ang bayan natin, limitado lang ang medical resources. Kung hindi ka tutulong, walang pag-asa kung masenso ang mga doktor namin. Ang dami namin critical na kaso na hindi namin magamot. Pag-isipan mo para sa mga pasyente dito. Ha? Para to sa kapakanan nila. Sige, okay na. Pero, linawin ko lang sa'yo. Makakapunta lang ako tuwing weekend. Hindi dapat maapektuhan ang trabaho ko rito. Okay, sige. Usapan yan. Sige, kita tayo. Oo. Dr. Wang. Anong ginagawa mo? 8 wards lahat. 24 patients. 4 doon critical. Na-assign lahat sa akin. Kailangan pag-aralan ng records nila. At maging handa naman ang mangyari. Dati mo na yung ginagawa, di ba? Pero iba na ngayon. Dati pag may kaso, malalapitan si Dr. Su. Tapos susunod lang ako sa utos. Ngayon ako na lang mag-isa. Hawak ko na to lahat. Mahirap talaga pag solo. Pero kayang-kaya mo yan. Yung 2 nurse sa ward, tawag ng tawag sa akin. Sobrang busy. Salamat ah. Teka, sandali. Dr. Liu, may patient ako na for admission. Wala na bakante. Kaya nga nilapitan kita. May mababakante raw kapag may na-discharge. Nurse Yu, Po, Dr. Liu. isa pang blood sample sa bed 8. Sa bed 12 naman may CAT scan. Apo, Kaibigan mo ba? Hindi. Nagpakonsulta lang. Maniwala ka sa akin, kakaiba ang kondisyon. Importante lang talaga to. Lahat dito importante. Baka meron ka ng pasyente for discharge. Nakalabas na sila. Under observation yung natira. Meron ba pwedeng sa bahay na lang? Malabo yan. Dr. Wang. May tutulong ba ako? Normal na po kayo at masigla. Nireview ko po ang record nyo. Nakarecover na po kayo. Yung symptom ng embolism, wala na. Nag-improve na ang kalusugan nyo. Sino ka ba? Doktor po ako dito. Dr. Wang Yangming. Ma'am, nagpunta po ako rito para pakiusapan kayo na baka Excuse me lang. pwedeng... Dr. Wang. I-discharge na siya bukas ng umaga. Naisip kong tanungin kung gusto niya na ngayon. Bukas ang regular discharge niya. Pananagutan mo ba kung sakaling may mangyari sa kanya?
Patawa-tawa lang siya at nakakaistorbo sa ibang pasyente. Indicators lang ang inaabangan. Kaya na niyang obserbahan ang sarili Pag niya. may nangyari sa akin ng sisi, unang araw ko pa lang ayoko magka-problema. Alam ko namang nasa stress at pagod ka na, pero kailangan ko talaga magkaroon ng kama kaya pakiusapan mo na siya. Kausapin mo si Dr. Yu. Pag pumirma siya, pagbibigyan kita. Lalapitan ba kita kung ganun kadali? Ayoko. Dr. Wang! Bakit mo siya dinala rito? Hindi ba ang sabi niyo po, Wala kasing bakanting kama. Anong dapat kong gawin? Lola, ang sakit niya po. Ketoacidosis po ang tawag doon, kaya posibleng lumala ang kondisyon niyo anumang oras. Kaya lang po, walang bakanting kama. Pasensya na ho, balik na lang ho kayo. Meron po ba kayong sundo? Wala. Walang kamag-anak? Hindi ako nagkaroon ng anak. Ang asawa ko naman, namatay na siya. 2 taon na ang nakalipas. Kung ganun ho, dahil wala kayong asawa at wala rin ho kayong mga anak, sino mag-aalaga sa inyo? Lola, dapat niyong maintindihan, kung meron lang kahit isang pasyente na uuwi at sa bahay na oobserbahan, magkakaroon na ng bakante para sa inyo, kaso wala po Wang talaga. Yangming. Tama na. Tulad ng sabi ko po kanina, kung magpapadischarge po kayo na maaga, magagawa naming i-admit yung matanda. Mahina na po siya, nag-aalala po kami na baka mamatay siya kapag umalis pa. Nakakaawa naman talaga. Parang sabi ni Dr. So, obserbahan pa ako dito sa iniinom kong gamot. Tama ho yun para obserbahan ang mga indicator. At stable na po lahat ng mga yun ngayon. Pag nakalabas kayo, mag-i-schedule ang ospital ng regular blood test kaya wala po magiging problema. Sinulat ko na po lahat, tamang dosage at oras, at ang dapat i-monitor. Ano, ma'am? May tanong pa po ba kayo? Maraming salamat po. Tatawag po ako ng nurse para tulungan kayo. Dok, Meron pa po ba kayong kailangan, ma'am? mas gusto ko pa rin lumabas bukas. Ang totoo kasi mas komportable ako rito. Pag kailangan, meron agad doktor. Phone number ko po. 24/7 po akong available. Kapag may tanong po kayo, tumawag lang kayo kagad. Pangako. Sasagutin ko po lahat ng tanong nyo. Parang dito po sa ospital. Mabait po talaga siya. Salamat sa inyo, ha. Libre ko kayo minsan. Pag na-admit na dito yung matanda. Kami na pong bahala sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Buti naman kung ganun. Alam niyo, ngayon ko lang napansin, sobrang bait pala talaga ni Dr. Liu. Lalo na nung binigay niya yung number niya. Ang galing na naisip niya. Ngayon, alam ko na kung bakit Mr. Pogi tawag sa kanya rito. Dr. Liu, pinupuri ka niya. Dr. Liu, pasensya ka na, ha. Nabahala uli kita. Ayos lang. Pareho lang tayo. Oo nga, eh. Salamat, ha. Salamat. Wala ka bang gagawin? Tama. Tingnan mo yun, oh. Bagay sa'yo ang kulay na yun, ah. Ang lakas nun makaganda, di ba? Ano bang problema? Sabihin mo na. Wala akong problema. 6 months na nung huli tayong lumabas. Katatapos lang ng shift mo, nagkaka-eyebags ka na. Tapos, mayat maya ang tingin mo sa cellphone mo. Sino ka chat mo? Sige na, umamin ka na. Sino yan? Sabihin mo na sa akin, ha? Doktor siya. Malamang gwapo yan. Yung coat nilang mahaba, ang cool ng dating nun. Teka, magkwento ka naman tungkol sa kanya. Panay kasi nood mo ng mga drama, hindi naman ganun sa tunay na buhay.
Madalang kami magkita at hindi ko rin masabi na gwapo siya. Lagi siyang pagod sa trabaho. Minsan takot na maidemanda sa pagliligtas ng iba. Minsan naman umiiyak dahil may hindi na isalpa. Minsan na rin napasubo sa gulo at nadala sa presinto. Mukhang hindi pala masaya ang buhay niya. Totoo. Madalas siyang minamalas, laging problemado. Pero alam mo, sobrang lakas ang determinasyon niya. Tuwing nakikita ko siya, sumasaya ako. Nakakatuwa. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng IV? Tuwing may sipon ng girlfriend ko, siniswerohan siya. Bakit dito ayaw niyong bigyan? Sumagot ka! Excuse me po, may kiraan lang Ano? po. Lumabas na ba ang result? Oo. Common cold lang. Common cold lang? Buti nandito ka na. Nilalagnat kayo ng girlfriend ko tapos sasabihin niya, sipon lang? Tapos ayaw niyang bigyan ng swero o turukan man lang. Pag may nangyari sa kanya, idedemanda kita. Idedemanda ko kayo lahat. Nandun relax siya lang, sa sir. kabila. Naghihintay siya doon para bigyan ng IV. Pero hanggang ngayon, ayaw sir, niyang relax pumayag. lang kayo. Kaya naman... Galit ka ba? May lamok kasi. Pinatay ko lang. Pwede na ba magsalita? Sige lang. Pagpilit pinababa ang lagnat, masama sa immune system. Nagde-develop ng resistance ang katawan kapag nasobrahan sa antibiotics. At sa susunod na magkasakit siya, pwedeng wala nang gumana sa kanyang gamot. Mas nakakapag-alala, di ba? Nagreseta na ako ng gamot. Magpagaling siya sa bahay, ha? Tama hong sinabi niya. Hindi kami basta nagsuswero. Kunin mo yung reseta, tapos iuwi mo na siya at magpahinga. Nandun siya ngayon sa kabila, mag-isa. Buti pa sundin mo na at samahan. Pag hindi umubra mga gamot, papalikan ko. Bata pa kasi kaya ganun. Masyado lang nag-aalala sa girlfriend niya. Dahil sa'yo, kaya ako nadamay. Kalahating oras siya nagwala dito. May mga pasyente pa akong nakapila. Pasensya na. Yung emergency mo, okay na. Okay na. Eh di lumabas ka na, ba't nakatayo ka pa dyan? Gagawa ka rin na eksena. Next! Kumusta po? Ano pong problema? Nananakit ang tiyan ko. Chan? Teka, Dr. Bao, nagkita na ba tayong dalawa noon, ha? Ngayon pa talaga? Pasensya na. Itong dalawang gamot na ito, sabay iinumin sa umaga at sa gabi. Ito naman, dalawa kada inom, pero sa gabi lang, malinaw. Sige po, Dok. Hoy, bawal sumingit! Pasyente ko sila kanina umaga. Sige, padaanin niyo! Titignan ko lang ang results. Sandali lang to. Kami rin naman ah. Ayan na lahat. Walang problema sa urinary system. Normal lang ang blood amylase at urinary proteinase, hindi pancreatitis. Hindi rin mataas ang white blood cell, hindi appendicitis at iba pang inflammations. Teka, basahin mo yung tungkol sa puso, cardiac enzymes at yung mga abdominal x-ray at scan. Pinagawa namin lahat ng mga nirequest mo eh. Anong resulta? Sige na, anong sabi? Na-rule out ang ho natin ang heart attack. Wala rin kayong pancreatitis o gallbladder inflammation. Maayos naman ho ang lahat. Doktor, yung likod ko. Oo, tama. Chinek mo na lahat maliban lang sa likod ko. Diretsahin mo na kami. Meron pang problema ang asawa ko? Siyempre meron. Ang problema, hindi niya lang alam kung ano. Komplikado ho kasi ang kaso ng asawa nyo, kaya hindi ako makapagbigay ng diagnosis. Magre-request ako ng lumbar spine x-ray. Nako, hindi na. Wag na. Kakausapin ko na lang ang direktor nyo. Siya ang magsasabi ko anong sakit ko. Excuse me, lalabas ako. Sandali lang, sir. Excuse me. Kailangan nyo magpakuha ng Sige na, x-ray may scan, sir. giraan. Bilisan to. Sige na. yun. Oo, na, sige na. Sige na, ako na bahala. Sandali lang ho. Sige po ako. Komplikado lang ang kaso ng pasyente ko kanina umaga. Sandali lang ho. Babaligo agad ako. Babaligo ako. Sandali lang ho.
Sir? Sir? Pakiusap, kailangan yung hunang lumbar spine x-ray. Tigilan mo na ako sa x-ray na yan. Ilang beses na akong pabalik-balik dito eh. Akit baba ako sa hagdan. Masakit na ang likod ko tapos may pila pa ako ng mahaba. Tapos ano na pala ako sa'yo? Di ba wala? Pasensya na po, pero komplikado ho kasi ang kaso nyo, kaya naman ho... Naku, pwede ba? Tumahimik ka na nga lang. Wala ka nang ibang ginawa kundi magdahilan. Pinapagastos mo lang kami ng malaki. Tama na. Teka muna, mahal. Bakit ganyan ka? Ha? Pag ibang tao, kalmado ka. Pag ako, lagi kang sumisigaw. Huwag na natin siya kausapin. Diretso na tayo sa supervisor niya. Mag-sorry kayo. Balik niyo bayad namin. Tara. Teka, sundin nyo po muna ako, saka kayo magreklamo. Hindi, i-report na kita. Ako ang supervisor niya. Excuse me, makikiraan. Ako ang kausapin niyo. Lower back pain, pero normal lahat ng test. Lahat ng indicators mo, maayos ang resulta. Wala kang sakit. Wala naman talagang problema. Pero hindi niya maipaliwanag sa akin. Masakit ang likod ko, pero ang dami niyang pinakuhat. Tapos wala naman nangyari. Uminom ka ng alak. Tama? Hulaan ko. Vodka. Tama ba? Eka, Nag-inom na naman ba kayo ng kaibigan mong si Daw? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka na makikipagkita sa lalaking yon? Tigas ng ulo mo. mabait naman si Daw ah. Nakakayaman. Pero mabilis talaga uminit ang ulo niya. Naiintindihan niyo naman siguro ako. Pasensya na. Ayos lang. Pero lalo ka lang mapapahama kung maglilihim ka. Oo, tama. Ang dami hong naperwisyong pasyente. Alam ko, ihingi mo na lang ako ng pasensya. Kalahating bote ang nainom mo at nadapa ka. Sabi mo sa akin, hindi ka natumba o nadapa, di ba? Eh, kasi... blackout ako eh. Ayos lang. Maalala mo lahat sa examination. Lumbar spine yan. Teka! Nasa likod yung papel. Hindi mo aalalayan? Halika na! Oo, nandiyan na. Bumalik po kayo, ha, pag mayroon ng resulta. Mas magaling ka pala sa doktor. Hindi na masakit likod ko. Nasaan yung yabang mo nung hamunin mo ako nung isang araw? Nasaan na yung husay mo sa pagharap sa pasyente? Nagsinungaling kasi siya eh. Paano kung pipi? O kaya naman may sakit na demensya? Susuko ka na lang? Pero nakakapagsalita naman siya. Nagsinungaling siya, di niya sinabi yung totoo. Kung kaya niyang ipaliwanag ang sakit niya, lalapitan ka pa ba niya? Ha? Siya na mismo magdadiagnose. Hoy, Wang. Dito nga tayo. May procedure tayo. Ang tanong, ginawa mo ba? Ha? Kailangan mapagsalita mo ang pasyente sa nirereklamo nila. Ha? Dapat kaya mong alamin kahit nag-oobserba ka lang. Nakakaramdam ka ba ng kahihiyan at matinding kakulangan? Dati naman sa ER, di ko naman naramdaman ng ganito eh. Siyempre. Kasi nakabuntot ka lang naman lagi sa akin. Walang pressure, di ba? Tapos nakikipagtalo ka pa. Iba na to ngayon. Ha? Kailangan harapin mo lahat ng pasyente. Mahalaga ang binibitiwan mong salita. Ano na? Bakit parang natulala ka na, ha? Nakakataranta, di ba? Makinig ka. Kaya mo yan. Hanga pa rin ako sa kakayahan mo. Totoo, Master. Gustong-gusto ko makita yung itsura mo na puno ng paghanga. Kumain ka muna. Di pa oras ng kain. Anong hindi? Alauna na. Hindi ka pa nagbabanyo, umiinom man lang ng tubig. Ayos lang. Haba na ng pili. Teka, lagi naman mahaba ang pila. Sasaluhin kita bago ako mag-out. Kumain ka muna at magbanyo bago bumalik sa gera. Ate, meron pa bang natirang tinapay o kahit na anong pwede makain? Ay, ubos na lahat.
Ano pa po natira? May konti pang garlic shoots, pero malamig na. Ay, hindi po masarap yan kung walang sahog. Sabaw, meron pa? Itong sabaw, hindi na to mainit eh. Gusto mo, init ko muna? Nako, huwag na po. Ano ka ba? Sandali lang to initin. Ay, hindi, huwag na po. Higupin ko yan kahit malamig na. Bigla kasi ako nagutom at natakam sa amoy. Sige, sabi mo. Salamat. Ay, nako. Ang sipag mo talaga, kayo mga doktor. Agahan ng punta bukas, ha? Para hindi ka maubusan. O, heto na. Humingi ka ng appointment sa endocrinology para sa blood sugar mo. Salamat po, Dok. Nasaan na lahat? Wala na. Ang dami nakapila kanina. Naharap mo silang lahat? Dati ko pa ginagawa ang ganito. Sa outpatient, di ba? Hindi ko napansin ang mga panahon yun. Ngayon ko lang naranasan to. Master, ang husay mo talaga.